Sabi po dito, mas mabuti mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. Verse 2, masugid man kung mangmang, walang mapapakinabangan ang kawalan ng tiyagay, magbubulid sa kaguluhan. Ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili. Pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. Verse 4, ang kayamanay umaakit ng maraming kaibigan, ngunit ang mahirap ay tinatalikuran ng dating kasamaan. Verse 5, ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Verse 6, marami ang lumalapit sa taong mabait at sa taong bukas palad, lahat ay malapit. Kung ang mahirap ay tinatalikuran ng mismong kapatid, wala na itong magiging kaibigan kanino man lumapit. Ang nagsisikap matuto sa sarili ay nagmamahal. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay magtatagumpay. Ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Ang masaganang pamumuhay ay di angkop sa isang mangmang, gayon din ang alipin di dapat mamuno sa mga dugong bughaw. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Ang puot ng hari ay parang leyong umuungal, ngunit ang kanyang paglinyap ay parang hamog sa halaman. Ang anak na hangal ay kasawi ang palad ng kanyang ama, at tila ulang walang tigil ang bibig ng madaldal na asawa. Namamana sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Ang taong tamad ay laging nakatihaya, kaya't siya'y magugutom, walang panglagay sa sikmura. Ang tumutupad sa kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay, at ang nagwawalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. Kung hindi, ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Di dapat pansinin ang taong mainit ang ulo. Mapayuhan mo mang minsan, patuloy ding manggugulo. Dinggin mo at sundin ang payo sa iyo at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Ang isang taong maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Kaibig-ibig sa isang tao ang kanyang katapatan, higit na mainam ang mahirap kaysa isang bulaan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Ang kamay ng batugan ay nadidikit sa pinggan, hindi halos makasubo dahil sa katamaran. Parusahan mo ang mapanuya, matututo, pati mangmang. Pagsabihan mo ang may unawa, lalawak ang kanyang kaalaman. Ang anak na suwail sa magulang ay anak na masama at walang kahihiyan. Ang anak na ayaw makinig sa parangal ay tumatalikod sa turo ng kaalaman. Ang saksing sinungaling ay sumisira sa takbo ng katarungan. Ang bibig ng liko ay nagbubunga ng kasamaan. May hatol na nakalaan para sa mga mapanuya, at sa mga mangmang ay may hagupit na nakahanda. Amen. Salamat po sa salita po ng ating Panginoon. Amen po. Amen. Sige po, Ate Annalyn, start na po tayo. Glory to God po sa buhay mo. Amen. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Glory to God po sa buhay ng bawat isa. Sige po, manalangin po muna ako saglit. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Patuloy kami nagpupuri sa iyo, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po sa oras na to. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, i-ready mo po ang aming puso't isipan sa umagang ito, Lord God, na Ikaw ang mahayag, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Gagamitin mo lamang po ang aking mga bibig, Panginoon. Ikaw ang siyang mangunguna, Panginoon. Ikaw ang magre-reveal sa amin ng katotohanan ito ng iyong mga salita, Panginoon. Hindi ko karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Pero Lord God, alam ko, Panginoon, na
nandito kami para mag-serve sa iyo, Lord God. Pakalinisin mo po ang puso ko, Panginoon, na ikaw ang siyang mahayag at ang puso ng bawat isa na makikinig, Lord God. Maraming salamat, Lord God, na binigyan mo kami ng magandang internet connection, Panginoon, at ikaw ang siyang manguna na, Panginoon, sa ganitong gawain, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, at muli ikaw magbigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa bawat isa, na lahat ng ito ay nagmula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan, so today is February 19. Ayan ang ating pong papayag ng Panginoon sa atin sa Kawikaan chapter 19 po. So, pinamagatan ko po itong wisdom in God's plan and purpose. Ayan, so sa verse 1 po, makikita po natin dito na ang sabi, mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita, ngunit walang nalalaman. So, dito makikita pa rin po natin yung honesty and integrity, na okay lang na maging mahirap, basta may integridad tayo. At dito pinapakita din po, na kahit mahirap or mayaman, it's better to have an integrity, na okay lang na kahit na nahihirapan tayo, basta yung pamumuhay natin marangal at wala tayong natatapakang tao. So, masugid man kung mangmang, yan sa verse 2, walang mapapakinabang, ang kawalan ng tiyagay magbubulid sa kaguluhan. So, sa verse 2, ang pinapakita ng Panginoon sa atin, ito yung desire na without knowledge. Desire without knowledge is not good. May gusto man tayong gawin pero hindi mo alam kung papaano, 'di ba? Minsan 'di ba mahilig tayo na i-rush yung mga bagay na hindi tayo naghihintay ng mga kasagutan ng Diyos. Madalas 'yun ang nakakapagpahamak sa atin dahil sa sobrang nagmamadali tayo, hindi na natin pinapakinggan yung word niya, hindi na natin pinapakinggan kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin dahil sinusunod natin ang kagustuhan natin at hindi na kagustuhan niya. Minsan yun yung time na napapahamak tayo. So sa verse 3, ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. Diba? So, yun nga po, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi natin sinasangguni sa Diyos, tapos kapag naging palpak or hindi naging maayos, diba? Hindi naging based dun sa kagustuhan mo, hindi nangyari, so siya yung sinisisi natin. So, that's foolishness po, na hindi dapat natin sisihin ang Panginoon sa mga desisyon na ginagawa natin na hindi naman natin sinangguni sa Kanya, na hindi natin pinakinggan yung side niya kung tama ba to, hindi natin hiningi kung ano yung opinion niya. So, sa verse 4, ang kayamanay umaakit ng maraming kaibigan, kung hindi ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Ay, hindi, sorry, nandito pala sa isa. Ang kayamanay umaakit ng maraming kaibigan, ngunit ang mahirap ay tinatalikuran ng dating kasamahan. Yan. So, ang katotohanan po, sa mundong ito, na marami po ang tao na nakatingin na kung sino lang yung meron, sino lang yung may laman ang bulsa. Minsan nandoon lang yung respeto, nandoon yung mataas na respeto nila, sila yung may boses, Doon sa mundong ito, kapag ka mahirap ka, talagang in reality, pag wala kang pera, wala kang boses, di ba? Based on experience, talagang marami po ang nakakaranas dyan na kung sino yung merong kakayahan, siya lang yung pinapakinggan. Pero sa atin spiritually, pinapakita ng Panginoon na okay lang na mahirap ka financially, kahit walang laman ng bulsa mo, it's okay. Ang mahalaga po, sa Panginoon, sa mata ng Panginoon, na kapag pinalago mo ang sarili mo sa pamamagitan ng mga salita niya, hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Ang kailangan mo yung totoo, na kahit konti lang, pero through thick and thin, sasamahan ka. Yung hindi lang kilala ka dahil meron ka. Mas maganda na merong kaibigan na kahit anumang pagsubok nandyan, hindi lang dahil sa kaalwanan, saka ka lang nakikilala. Kaya mas okay po na kahit na mahirap tayo or salat tayo financially, pero marami po tayong maraming laman, yung ating
kaalaman or karunungan sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. So number 5 po, ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. So sa lahat ng mga mali na gagawa mo, lahat yun may consequences. Kapag ikaw ay sumasaksi sa hindi naman totoo, ano po, at naghahayag ka ng hindi katotohanan, may balik po yun sa atin. Ano? So huwag tayong maghayag ng hindi totoo dahil nga yung mga balaang propeta, ano po, tiyak na may paghukom sa Panginoon. At ito ang nagdadala po doon sa ikapapahamak mo, ikapapahamak ng soul mo kapag hindi naman tama yung sinasabi mo. Ano po? At dito nga po, no, yung kasinwalingan, ano po, yung mga nagagawa natin na hindi naman karapat-dapat, no po. Kung alam naman natin hindi totoo talaga, huwag tayong sumaksi, huwag tayong magsinungaling sa kapwa. Kasi makapagsinungaling man tayo sa kapwa, sa Diyos po hindi tayo makakaligtas. Hindi tayo makakapagsinungaling. Ano po. Sa verse 6 naman, marami ang lumalapit sa taong mabait at sa taong bukas palad. Lahat ay malapit. Dito po nakita natin na sabi nga, it's better to give than to receive. Na kapag tumutulong ka sa kapwa mo, parang si Lord na rin po, no, ay yung pinagsisilbihan mo at si Lord ang magbabalik nito sa'yo. Kahit na, yun nga, minsan maraming tao po, no, na lumalapit sa atin, kahit na minsan walang-wala na tayo, kung minsan kahit 500 na lang yung laman ng Gcash ko, 300 na laman ng Gcash ko, kung alam ko talaga na kailangan ng tao yun, hindi po ako nagdadalawang isip na ibigay yun. Sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala kasi alam ko naman na kahit ako mawalan ako ng laman sa bulsa, alam ko meron akong taong mapupuntahan o meron akong taong maaasahan. Pero itong taong to na humihingi ng tulong na po, na alam kong ito na lang yung kaya kong ibigay sa'yo. Ikaw na Lord ang bahala na yung kahit na yun na lang yung value ng pera na yun, magamit ng tao na yun sa may katuturan. Dahil si Lord naman ang nakakaalam kung talagang tama or totoo yung sinasabi ng tao na yun sa'yo. Ano po. Kaya wag po tayong manawa na tumulong po sa mga taong nangangailangan. Basta kaya natin. Ano po. So sa verse 7 naman po, kung ang mahirap ay tinatalikuran ng mismong kapatid, wala na itong magiging kaibigan kanino man lumapit. So dito po makikita natin, no, kasi minsan talaga may mga tao, ano po, na he may pursue by it works, no po, na porket mahirap na hindi mo na ina-entertain, no po, nakikinig na sa ibang tao, na kapag inayawan ng ibang tao, aayawan na rin. So minsan nandun yung nagiging judgmental tayo, no, tumitingin nga tayo sa bulsa, hindi sa puso. Kapag merong kang naririnig na po na hindi maganda doon sa taong iyon, ano po, hindi na natin hinahayaan na natin na pakinggan natin yung hindi maganda, which is not good. Ano po, na mahirap po, ano, na kapag ang isang tao walang-wala na nga, salat na nga sa isang bagay, aayawan pa natin, hindi pa natin sila i-comfort. Ano po. So isa po yun sa mga hindi nakakalugod sa Panginoon. Ano po, na wag po tayong tumingin sa bulsa kundi sa puso ng tao, kasi malaki kita naman natin, ano po, na kapag ang tao ay lumalapit sa atin, alam ng Lord, ano po, ang nakikita ng Lord doon ay yung puso niya. Hindi yung sa kung ano yung pagkataong meron siya. Kaya patuloy po tayo na maging mabuti, ano po, lalo na sa mga taong walang-wala na lumalapit talaga sa atin. So sa verse 8 po, ang nagsisikap matuto sa sarili ay nagmamahal. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay magtatagumpay. So makikita po natin dito na ang pagsusumikap mo na matuto, hindi dapat para sa sarili lang natin. Ano po? Dapat si God yung mag-glorify, si God ang maitaas natin. Kapag may karunungan ka na bigay ng Panginoon, pahalagahan mo ito, i-share mo sa kapwa mo. Yun yung katotohanan, yun yung totoong tagumpay, na kapag minahal mo ang kapwa mo, si Lord na rin ang mas minahal mo. No, yun yung better understanding sa wisdom na ibinigay ng Lord sa atin, ano po, na magsikap tayo, pahalagahan natin yung karunungan, ito po, at yun ang magbibigay sa atin ng katagumpayan, which is yung karunungan na yun, na po, na
ang Lord ang nagbigay sa atin na kahit anuman po yung mga ma-achieve natin, anuman po yung makuha natin sa buhay natin, no, wag nating kakalimutan na po na si Lord ang i-acknowledge natin sa lahat ng mga ginagawa natin. And sa verse 9 po, no, ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. So ito nga po, no, um, nabanggit na rin po ito doon sa verse 4 na po, na yung ating pong mga integrity na po yung truthfulness natin sa Panginoon, wag nating hayaan na mawala, no, wag natin hayaan po na makuha ng kaaway, dahil nga wala namang tatakbuhan talaga yung mga kasinungalingan natin, yung mga maling ginagawa po natin, po. So sa verse 10, ang masaganang pamumuhay ay di angkop sa isang mangmang. Gayon din ang alipin di dapat mamuno sa mga dugong bughaw. So, sa verse 10 na makikita po natin na hindi po natin matatamasa yung kasaganahan o pagpapala kapag tayong walang alam sa salita ng Panginoon. Na hindi natin kayang mamuno kapag wala tayong wisdom na nanggagaling sa Panginoon. So makikita po natin dito, no, i-summarize lang natin yung doon sa verse 1 to 10, na kung ano po ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin dito sa verse 1 to 10, na may mga taong, no, na may pag-uugali na gusto lagi magmadali, no, po sa mga bagay na gusto niyang ma-achieve agad, na hindi kinukonsulta kung ano ang gusto ng Panginoon, no po. So sa mga desisyon na yun na nagagawa natin, yun po ay nagdudulot, no po, ng sariling kapahamakan sa atin. Kaya minsan dumarating yung time na sila pa mismo yung nagtatampo, 'di ba? Nagagalit sa Diyos na hindi maganda yung kinalabasan. So ano po ang ibig sabihin nun? Yung enthusiasm natin or yung pagiging masigasig natin, no, kailangan po may kasamang karunungan yun, no po, na nagmumula sa Panginoon. Yung pagnanasa natin na pananabik na uh, yun po ay magandang katangian, ngunit dapat ito po ay suportado ng ating kaalaman. Kasi sabi nga, 'di ba, kung plano ka lang ng plano pero hindi mo naman alam kung paano gawin, useless po 'yun. Kasi yung pagkilos po dahil sa kamangmangan, po, or hindi sumasangguni sa Diyos, kahit na maganda minsan yung motibo natin, 'di ba? Nagdudulot pa rin ng kapahamakan gaya ng pagkilos ng walang kabuluhan. So, ironically, or yung kaiba sa inaasahan, ang mga taong tumatanggi o sumasangguni, or sila yung taong tumatangging sumangguni o maghintay na po sa will ng Panginoon, na po, madalas na po siya yung nasisisi. So yung mga resulta ng kanilang sariling maling desisyon na po at aksyon, minsan si Lord po yung sinisisi nila, which is hindi dapat, po. So paano po tayo magre-respond doon sa mga ganong wisdom o karunungan na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin? At some point po, no, minsan minamadali natin yung isang bagay, kaya yung resulta ng ating mga desisyon o dahilan yun yung nakakapagpalungkot sa atin. And sa huli, yun, no, sabi nga nasa huli ang pagsisisi, yung mga poor choices natin, kadalasan, yun yung resulta ng pagmamadali sa isang bagay na hindi tayo sumasangguni sa karunungan ng Diyos. Kaya dapat po na ipanalangin po natin po yung mga mabilis na pagkilos natin, yung pagka nagmamadali tayo, yung ipanalangin natin yung mahabang pasensya, po, nabigyan tayo ng linaw at kapahayagan ng Panginoon, yung clear God-given path na nagdudulot po, no, ng pagkakamali sa ating personal, spiritual at professional na buhay. So alamin natin lagi, no po, mag-subject tayo lagi kung ano yung parte ng buhay natin na kailangan nating isangguni sa Panginoon, or mga kilos natin, no po, bago tayo kumilos. Sino yung makakapagbigay sa atin ng matalinong payo, no po, or mabigay ng matalinong advice? Hindi po ang mga tao, kundi ang Panginoon. So yung paghahanda, no po, or your preparation, isa po yun, is a part of God's plan sa atin. I-submit natin yung enthusiasm to His will, our enthusiasm to His will, and ask for the patience, no, to do it right. No, humingi po tayo ng mahabang pasensya sa Panginoon
na maghintay tayo sa tamang plano niya para sa atin at kung ano ba yung talagang purpose niya sa buhay natin. So, ayan, sa verse 11 naman po, ayan, magpatuloy po tayo. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan at ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. So sabi nga natin, lagi natin sinasabi dito sa Atmundara, patience sa virtue, no? Kapag mahinahon ka, hindi ka makakapagsalita ng masasakit sa kapwa mo. Ano po? Isa yun sa mga wise decision na dapat lagi tayong mahinahon all the time. Matuto tayong magpatawad, wag natin patigasin, yung ating puso. Dahil kapag marunong ka magpatawad, ikaw mismo, no, nabibigyan mo ng kapayapaan yung isip mo, yung puso mo. Kasi kapag ka may hatred sa puso mo, ikaw din mismo wala kang peace of mind, di ba? So, kailangan no hatred na maramdaman kasi choice mo yun maging choice natin yun na maging slow lang tayo to anger, wag tayong um, palaging mainit ang ulo, so minsan dumarating sa time na talagang minsan kapag nagiging na high blood ka na, 'di ba, kapag mali yung ginagawa ng asawa mo or ng anak mo, 'di ba, so ipag-pray natin yan, palagi nabigyan tayo ng kahinahunan ng Panginoon, na yun yung nagpapakita sa atin na kung paano tayo matutong magpatawad sa karunungan na ipinagkaloob ng Lord sa atin. So sa verse 12 po, ang puot ng hari ay parang liyong umuungal, ngunit ang kanyang paglingap ay parang hamog sa halaman. So makita natin dito na po na iba kapag ka nagalit ang Panginoon sa atin, may pagpapalo, hindi lang puro kasi pagpapalang ipagpapasalamat natin sa Panginoon, may kaparusahan po na naghihintay sa atin kapag ginalit natin ang Panginoon sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Pero sabi nga natin sabi nga dito sa Kanya, kapag ka naman siya po ay napapasaya natin, may kapalit po itong kasaganahan at pagpapala. Yung grace ng Panginoon nandyan palagi sa atin. Kaya you have the choice, no? Kung magiging good ka ba or magiging bad ka ba, ano ba yung dapat mong piliin gawin, yung mapalungkot mo ang Panginoon or mapasaya mo siya, So, yun po yung lagi nating isipin na ito bang gagawin ko ay nakakalugod pa sa Panginoon o hindi, So, mag-ingat po tayo sa lahat ng mga ikinikilos natin, isinasalita natin. Sa verse 13, ang anak na hangal ay kasawiang palad ng kanyang ama at tila walang tigil ang bibig ng madaldal na asawa. Natawa ko dito nung binabasa ko to, no? Dahil pinapakita dito, no, na kapag ang anak mo hindi mo naturuan ng tama, magiging sakit ng ulo mo yan. Huwag maging nagger daw sa asawa. Pero doon muna tayo sa anak, na as believers, yung anak maging maganda example tayo sa ating kapwa, na tayo as anak ng Panginoon, huwag tayo maging pasaway, So, katulad doon sa mga bata, sa mga anak po natin, na hindi dapat natin hayaan, na maging sakit sila ng ulo sa atin, At sa una pa lang turuan na natin sila kung ano yung nararapat. So, as anak tayo ng Panginoon, kung ano man po yung mga nakikita ng kapwa natin sa atin, yun po ay na kinalulungkot ng ating Panginoon. So, dito po maging careful po tayo kung ano yung mga dapat nating ituro sa ating mga anak at sabi nga dito wag tayo maging nagger. So, yung ating minsan pagiging mabunganga sa mga anak natin, sa asawa natin kapag may mga nagagawa silang hindi maganda. So, dito nakikita din natin na maging careful din tayo, no? And in choosing who wants us to marry. Kumbaga, sa mga single, na sa mga single na wala pang mga asawa, mag-ingat o ingatan natin kung sino yung mga gusto nating pangasawa. Pero dito as a believer, maging good example tayo na sa pamata ng Panginoon, tayo ay kanyang anak. Wag po natin hayaan, na wag po natin hayaan na maging kasawian tayo or maging kalungkutan tayo ng ating Ama.
So, pag-aralan pa rin natin kung papaano tayo na maging mabuting anak sa ating Panginoong Hesukristo, ano po, at yung bibig natin, gamitin po natin sa makabuluhan, ano po, hindi po sa mga bagay na hindi maganda na lumalabas po sa ating bibig. Kaya, ayan, sa verse 14 po, no, namamana sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Amen po. So, lahat ng mga um, kayamanan dito sa mundo or yung physically, no, financially, no, wealth, no, pwedeng mamana natin sa mga magulang natin, na po, at yung kung ano yung meron ka. Pero ako wala naman akong namana. Pero glory to God kasi pinapakita lang dito na kung ano yung meron ka pwede mo maipamana sa mga anak mo. Pero ang pinaka-highlights dito is yung pagiging mabuti, ano po, at mapagmahal na asawa. Galing po yan sa Panginoon, ano po. Kaya yun nga, ipag-pray natin lagi yung mga asawa natin. Ako nga nung kinasal kami, talagang ang ikinanta ko or inawit ko sa Panginoon, ano po, sa asawa ko na He has chosen you for me and He has chosen me for you. Talagang be thankful tayo na sa Panginoon po nanggaling ano po yung kayamanan natin dito sa mundong ibabaw na magkaroon tayo ng mabuting asawa. At tayo, mga may bahay, alam ko naniniwala tayo na tayo ay binigay ng Panginoon ano po sa mga asawa natin ano po na maraming salamat sa Panginoon na kung ano man pong klase tayong asawa, ano man po tayong klaseng nanay no po, God will repay no the person what he has done and what kind of person you are. So alam natin na mapiplease natin ang Panginoon kapag po tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating mga anak at sa ating asawa no po. So dito na po, maging thankful tayo palagi sa kung ano man po yung ibinibigay ng Panginoon sa atin, and let God handle it, and let's turn to Jesus na po na siya talaga yung may bigay sa atin, at palaguin natin kung ano yung karunungan na ibinigay ng ating Panginoon sa atin, hindi lamang po doon sa wealth na kung anong meron tayo na ibinigay sa atin dito sa makamundo, ano po. So sa verse 15 po, ang taong tamad ay laging nakatiyaya, kaya't siya'y magugutom, walang panlagay sa sikmura. So, di ba sabi nga, mayroong verse sa Bible na huwag pa kainin ng tamad, di ba? So, kapag hindi ka kumilos, syempre magugutom ka. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao pa rin ang gawa. Take action, kapatid, na po. Hindi tayo dapat na umaasa lang sa tulong ng ibang tao, na po. Dapat kumikilos din tayo. Pero nakita ko rin po dito na yung pagiging tamad na binabanggit dito is yung tamad na magbasa ng salita. Ano po, tamad na mag-share ng mga salita. So tayo, wala tayong karapatang tumanggap ng biyaya sa Panginoon kung yung mismong salita niya nga hindi natin inaaral. Ano po, yung mismong salita niya nga nagiging tamad tayo na naaralin at nagiging tamad tayo na i-share sa kapwa. Kung sisipagan po natin, ano po, na ma-share yung kanyang word, na po, si Lord po ang nakakakita at siyang magbibigay sa atin ng wisdom kung paano natin yun ma-share sa ating kapwa. So sa verse 16, yun, ang tumutupad sa kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay at ang nagwawalang bahala sa utos na tiyak na mamamatay. So, ito po, no, ang tumutupad at sumusunod sa katuruan ng Diyos na pinapahalagahan niya yung regalo ng Panginoon sa kanya. So, iniingatan niya to para hindi siya mapahamak. So, kapag hindi mo ito pinahalagahan at binaliwala mo ang katuruan, no, kamatayan ng kaluluwa mo ang kapalit. Kaya pilitin natin na sumunod sa kung ano ang nais na ipagawa ng Diyos sa buhay natin, ano po. At pag-ingatan natin, no, minsan dito, wag lang yung sarili nating buhay, ano po. Kumbaga, mag-share tayo sa ating kapwa, ano po. Wag lang tayo na ginagawa natin para ma-save tayo. Kailangan gawin natin po, no, na na-save din po yung kapwa natin. So, tumupad tayo sa kautusan, hindi lamang na pag-iingat sa sarili nating buhay, kundi para po doon sa buhay, no, sa ibang buhay na makapag-win din tayo na po ng soul sa ibang tao. Kaya
kung ano man po yung pinapagawa na Panginoon sa atin, wag po nating ibaliwala na po para po dun sa kaluluwa din natin na mailigtas po natin ng mas marami pong tao. So verse 17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon si Yahweh ang magbabayad. So yun nga po no, yung nabanggit po natin dito kanina, ano po, ito yung binanggit natin kanina na kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa at hindi ka naghahangad ng kung ano man pong kapalit o kabayaran, no, si Lord po ang magbabalik nun. So, siya magbabalik ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Kaya, let's do good thing, no, without expecting in return. No, si Lord na po yung bahala sa atin, no po. Huwag tayong tumulong na, ay ako, ito, magbibigay ako kasi mag-expect ka na in return may pagkakaloob sa iyo ito, no, ibabayaran ka no ng taong nanghihiram sa iyo. So, tignan po natin ano po na si Lord po yung hayaan natin na magbalik kung meron man tayong taong matutulungan, wag natin laging ikwento sa tao na ay si ganito natulungan ko, si ganito ganyan ang ibinigay ko. Wag po. Kumbaga, alam ng Panginoon ano po kung ano yung nasa puso mo. Kumbaga, minsan si Lord yung i-acknowledge natin na Lord, thank you kasi hinihinayaan mo ko na makatulong ano po na sa provision na makatulong sa aking kapwa, ikaw na po ang bahala. No po. Kaya yung kumbaga alam nga natin na yung Panginoon no na siya po yung tumutulong, siya po yung nagbibigay sa atin ng provision ano po kung paano tayo makatulong sa kapwa. So sa verse 18, ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. Kung hindi ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. So ayan, nabanggit na rin po ito, no? Yung tungkol sa anak. Pero gusto ko lang din pong i-highlights dito, ano po, na ngayon palang turuan na natin at disiplinahin na natin ng tama ang ating mga anak para magkaroon po ng takot sa Diyos. At pawala ka man sa kanila, alam na nila yung gagawin nila. So isa din po itong example, minsan na pag-usapan din po namin itong mag-asawa kasi nga ako sobrang hands-on ako sa mga anak ko. Ano po, talagang minsan dumarating yung time na hindi ko na sila pinakikilos, ako na lahat, basta kaya ko, ano po. At yun nga, minsan dahil may kasama kami sa bahay, umaasa na sila na lahat yun ang gagawa. Pero syempre sabi ko dumarating yung time minsan na kami na lang ano po sa bahay. Kaya minsan ako nahihirapan dahil ako lahat ang umaako. Which is yun yung sinasabi ng asawa ko sa akin. Yung paggawa ng gawaing bahay, ano po, na pagtuturo sa mga anak. Hindi naman yun pinahihirapan sila eh. Yun yung way na inire-ready mo sila sa responsibility doon na kapag wala ka, alam nila kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi kapag hindi mo sila tinuturuan, ikaw na din yung nagtuturo sa kanila para maging tamad sila, na nagiging dependent sila sa'yo, na kapag wala ka, hindi tuloy nila alam kung ano yung gagawin. So, which is na-realize ko din na, oo nga no, kasi sabi ko, nung una ayaw ko silang mahirapan or minsan, dahil nga maraming ginagawa ang anak ko, lalo na si Chloe, naiintindihan ko na kapag hindi siya nakakakilos dito sa bahay dahil alam ko nga marami siyang ginagawa. Pero sabi nga ng mister ko, kailangan wag natin bigyan ng dahilan, bigyan natin ng paraan, time management na maging responsible sila doon sa ginagawa nila para kapag halimbawa sabi niya, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala, di ba? Na hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Lord. Kailangan maging ready sila. Kaya sabi ko nga, oo, thank you Lord at sorry kasi talagang hinayaan ko na po na maging ganun sila. Pero which is ngayon, natututo na sila na may responsibility na sila na sa tuwing gabi, ayan si Bunso kahit 10 years old pa lang, naghuhugas na siya ng pinggan. So, yun yung mga maliliit na bagay, nasa gawaing bahay pa lang, sabi nga, doon pa lang sa bahay, imomold mo na sila. Para paglabas nila dito sa bahay, malalaman na nila kung ano yung mga dapat na gawin nila na kahit wala ka sa tabi nila, di ba, maaalala nila at mai-ready mo sila sa mga bagay na yun. Di ba sabi nga sa Proverbs 22, 6 ito yan po yung pumasok sa isip ko nung nabasa ko ito na train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Na kung yun yung itinatanim natin sa Panginoon na sa mga anak natin ngayon, yung salita ng Panginoon, yung itinatanim natin sa kanila, hindi na yun mananakaw sa kanila, no? Kaya mas maganda na bata pa lang i-train na natin sila sa salita ng Panginoon. Ayan, sige, wait lang po, i-off ko lang yung aircon, bigla ko nilang.
Ayan, so makikita po natin na yun kapag ngayon pa lang tinaniman na natin ng mabuti ang ating mga anak through sa Bible. Hindi na tayo mag-aalala pag lumabas sila ng bahay, sino yung makakasama nilang mga kaibigan, di ba? Sino yung um, mga makaharap man sila ng mga bad influence, alam na nila kung paano malaman ang tama at mali. So sa verse 20 po, nasan na tayo? Sa verse 19, di dapat pansinin ng taong mainit ang ulo, mapayuhan mo mang minsan, patuloy ding manggugulo. So, wag mo sabayan po yung init ng ulo, no, para iwas gulo. Minsan may pagkakataon kami ng asawa ko talaga na minsan hindi ko alam bakit sobrang init ng ulo ko or minsan may init din yung ulo niya yun nasisinghalan niya ako, ganun din ako in return. So, doon no, tinuturuan tayo ng Diyos no, na maging kalma na talagang ipag-pray mo palagi. Ako pinag-pray ko talaga lagi kasi minsan dumarating sa time na hindi ko rin maintindihan yung sarili ko, bakit ba malaging mainit yung ulo ko, yung konting bagay lang napapasigaw ako. That time, di ba, dati ganun ako. Kumbaga, sabi ko, Lord, sabi ko ganun, ikaw yung magbigay sa akin na wag laging emosyon yung mapairal sa akin, po, kasi hindi ko alam kung dahil ba nagkakaedad na tayo, bakit ganun, pero hindi yun dahilan kasi hihingi natin sa Lord yung wisdom na po na kahit nga sa mga driver, di ba, sa highway, kapag nagda-drive sila, kapag nagigitan ka lang ng konti, talagang ang init na ng ulo mo, mister ko, ganun po, talagang sobrang, minsan, lumarating yun sa time na nakakapagsabi po siya ng bad, sabi ko, kailangan talaga, no, pakinggan mo wag mong pakinggan yung emosyon mo. Ang lagi mo talagang hingiin sa Panginoon yung wisdom na makaiwas ka sa gulo. Kasi pag pinatulan mo yung pagiging mainitin ng ulo ng isa, talagang gulo po yung sitwasyon, mag-iiringan kayo. Dati nung hindi pa kami ganun kalago talaga sa Panginoon, lagi kami talagang bulyawan, talagang parang hindi kami nag-uusap. Although, sa kabitenyo talaga, di ba, mga Andrea, minsan, yung boses ng mga kabitenyo, parang ang lakas-lakas lagi. Akala mo lagi nag-aaway, pero minsan pala nagkukwentuhan lang sila. So, minsan, di ba, dumating sa point na akala mo, binubulyawan ka na, pero malakas lang pala yung boses. So, ikaw, iinit na agad yung ulo mo. So, nandoon yung time na pag hindi kayo nagbibigayan, talagang lagi kayong mag-aaway. Which is, yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon talaga na binibigyan niya tayo ngayon ng kahinahunan kapag dahil sa word ng God na tayo nakabase, talagang patuloy tayong hiningi po sa Lord ng kahinahunan po na wag tayong sumabay sa init ng ulo kapag talagang nandyan yung hindi magandang gawa ng kaaway, talagang i-rebuke na po talaga natin. So verse 20, dinggin mo at sundin ang payo sa'yo at pagdating ng araw, pakikinabangan mo ito. So ito nga po yung sinasabi natin na makinig at sumunod po sa payo ng Panginoon. Sundin at dinggin ang payo and you will be rewarded. Huwag tayong makinig sa payo ng mundo. Huwag nating pakinggan kung ano ang sinasabi ng mundo. Ang pakinggan natin yung sinasabi ng Panginoon sa atin na yung mga ginagawa mo, hindi mo babaliwala yan. Not in vain, po. Kaya kahit anong mangyari, manatili ka sa Panginoon, po. At magpa-correct tayo sa Panginoon para matuto tayo sa mga tama at mga dapat na gawin natin. Huwag tayong mag-rely lang sa kung ano man po yung gusto lang natin. Po. Kailangan mag-rely tayo sa kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin. Pakinggan natin siya at paano natin siya mapapakinggan. Siyempre, sa pagbabasa at pagbabasa ng kanyang word. Po, sa pag-meditate ng kanyang word. So, sa verse 21, ito yung pinaka nakita ko pong highlights na po dito sa chapter 19. Ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Po. So, ito yung plan and purpose ng Panginoon na minsan ang dami-dami nating gusto, ang dami-dami nating balak, ang dami-dami nating iniisip na sa next month pupunta ako sa ganito, 'di ba? Sa ganitong lugar pupunta ako, gusto kong pumunta, 'di ba? Ito yung plano ko after 1 year, 'di ba? Pero wala namang nangyayari, 'di ba? Kapag sa sarili lang tayo ako minsan dati tinatanong ko sa sarili ko kasi kumbaga ang dami-dami ko ng business na ang dami-dami ko ng business na napasukan, yan, pumasok din po ako sa mga networking, di ba? Pumasok ako sa mga negosyo na kung, sabi ko, meron namang totoong product, sabi kong ganun, pero bakit ganun? Hindi ko nakukuha
yung success na gusto ko. Parang laging nandoon yung tanong, ano po. Kaya, lagi lang tayo nagpaplano na after 2 years, after 3 years, ito na yung gusto ko, di ba? Lagi tayo nagpaplano, pero which is, yung plano natin, hindi na align sa kalooban ng Panginoon. Ano po? Kaya minsan, yung plano na gusto ng Panginoon sa atin, hindi natin nakukuha, di ba? Dahil hindi natin siya pinapakinggan eh. Pero sabi nga, mas maganda yung plano ng Panginoon, ano po, sa atin, kaysa sa plano natin, ano po. Kaya, ano man yung mga pinaplano natin, sabi ko nga, dun sa work, no po, na itinuro ng Panginoon sa akin, sa networking dati, sabi ko, nare-realize ko ngayon, ano po, na nag-aaral na tayo ng banal na salita. Sabi ko, Lord, ito pala yung tinuro mo sa akin. Ito pala yung niready mo ako sa ganung klase ng trabaho, ano po, para matuto ako na ngayon, dito po sa atin, no po, na sa paggawa natin, sa pagsunod natin sa Panginoon, para din tayong nagne-networking. Pero ang nine-network po natin ay ang salita ng Panginoon. Ang product po natin ay ang salita ng Panginoon. Ano po? Kaya doon ako na-amaze na thank you Lord kasi yun pala yung purpose mo na kaya ako na-open sa mga ganong klase ng business para ma-ready mo ako sa ganitong gawain na mag-disciple na kahit makarating ako sa ibang lugar kasi dati nakakarating ako sa ibang lugar para kung ano-anong business ang i-promote ko. Pero ngayon, di ba, nagbi-mission na tayo na ang ipinopromote natin is yung salita ng Panginoon. At ang itinataas natin ay yung success na galing sa Panginoon at hindi yung success dito sa makamundong ibabaw. Ano po? Kaya yun po yung nakita ko na yung purpose ng Panginoon sa buhay po natin, ano po, na binuhay niya tayo para, di ba, ma-share natin sa kapwa natin kung ano yung will niya sa atin, no po, kung ano yung purpose at plano ng Panginoon, mas maganda, no, na yung plano niya na yun ay ipagkaloob sa atin ng Panginoon through sa kanyang word na ma-share po natin sa ating kapwa. Kaya sabi ko, Lord, thank you kasi ngayon pa lang, kahit sabi ko, kahit na late na, yung ano mo, kahit yung 30 years old na ako na nakilala kita, diba? Kasi dati hindi ko alam na kinakanta ko lang dating for God so loved the world that He gave His only Son. Pero hindi ko alam kung ano ibig sabihin, di ba? Pero ngayon, na nakita na natin yun, na na-realize na natin na ibinigay ng Panginoon yung bugtong na anak niya, no, para sa atin dahil sa pag-ibig niya, dahil sa pagmamahal niya. So, yun yung plan and purpose ng Panginoon na yun din yung i-share natin sa ating kapwa. No po? Kaya yun yung pinaka-highlights ng Proverbs 19 na nakita ko na kung ano yung wisdom na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, no po, yung purpose and plan niya sa atin ay napakabuti po, napakaganda. Kaya talagang yun lang po yun na dapat nating sundin. Ano po? So, magpatuloy tayo sa verse 22, honesty. Sabi nga, ano po, yung kaibig-ibig sa isang tao ang kanyang katapatan. Higit na mainam ang mahirap kaysa isang bulaan. So, paulit-ulit lang din naman po, ina-highlights lang natin na honesty pa rin, no, is the best policy. And yung integrity, ano po, na integrity na okay lang na mahirap ka basta tama yung ginagawa mo. No, kaysa naman mayaman ka nga, pero yung mga mali naman yung mga ginagawa mo. Hindi mo alam na po na yung mga dahil sa sobrang pagka-greedy mo, naku, sinusunog na yung kaluluwa mo sa impyerno, 'di ba? Sa kakahangad mo ng magandang buhay dito sa lupa, naku, nakakalimutan mo na kung paano maging mabuti, kung paano maging matapat sa harapan ng Diyos at nilalamon ka na, no, ng kagridihan mo. Hallelujah, hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon. Ayan, so maraming salamat sa Lord, ano po, na patuloy po tayong pinapaalalahanan na talagang panghawakan po natin yung integrity natin at huwag nating hayaan, ano po, na mawala ito, ano po. Kasi mas okay na to na mahirap tayo kaysa naman po, na nagkakaroon tayo ng kayamanan pero nakakasakit po tayo ng ating kapwa. So, sa verse 23 po, no, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. So, ito nga po, nasa verse 23, po, makikita po natin na kapag may takot ka sa Diyos, hindi mo magagawa yung mga bagay na hindi karapat-dapat, Hindi mo magagawa yung bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, di ba?
sabi nga sa Romans, di ba? For the for the wages of sin is death, ano po? But the gift of life, but the gift of God in Christ Jesus our Lord is eternal life. Ano po? Doon makikita natin na ang gift ng Panginoon sa atin, ano po, na pinapakita dito is yung free po ito, no, na galing sa Panginoon. Ano po? Free pa ito na nagaling sa Panginoon na ipinagkaloob niya sa atin, which is kailangan lang po natin, ano po, na isakatuparan, ano po, at sundin ang kanyang kalooban para magkaroon po ng kapayapaan at kapanatagan at kaligtasan ang ating kaluluwa. Ito nga yung rest your soul, ano, na pagsunod sa kanya, hindi ka magagalaw ng kaaway, hindi ka mapapahamak because He is our Redeemer, He is our Savior. So, ang kailangan lang natin, no, sumunod sa ating Master, no, mag-follow, mag-obey, mag-worship sa Kanya, no po, para hindi natin mapabayaan, no po, yung ating kaluluwa, no po. At yun yung totoong kapahingahan, di ba, na ibinigay ng Panginoon sa atin. So, sa verse 24, yan, malapit na tayo matapos, ang kamay ng batugan ay nadidikit sa pinggan, hindi halos makasubo dahil sa katamaran. So, ito din po, no, yung topic natin doon na walang mararating, no, wala kang mapapala kapag naghihintay ka lang at umaasa ka lang. No po, kailangan din po nating kumilos, ano po, at hindi nating huwag nating hayaan na subuan pa tayo, no? Kailangan po talaga na yung kasipagan na ipinagkaloob ng Lord sa atin, gamitin po natin ng tama. So sa verse 25, parusahan mo ang mapanuya, matuto pati mangmang, pagsabihan mo ang may unawa, lalawak ang kanyang kaalaman. So sa verse 25, no, yung ayaw makinig sa salita, no, yung nagmamak, yung dapat ay maparusahan para yung mga katulad nila matuto at magiging marunong. Kasi minsan, di ba, yun nga, may na-share na tayo ng word pero hindi pa rin nila pinapakinggan, ano po, hindi pa rin nila ina-accept. So, minsan, nagmamak pa sila, di ba? Minsan, nanunuya pa sila, pinagtatawanan pa. Pero, okay lang yun, ano po. At importante sa atin, alam natin, Lord, alam natin, no, na pinagsisilbihan natin ng Lord, ano po, na sabi nga, you did already your part, na kapag isinare mo po sa ibang tao, na po, tumanggap man sila o hindi, at least ginawa mo na yung nararapat na pinapagawa ng Panginoon sa iyo. At yung mga taong willing naman matuto, yung may teachable heart, no, magigain sila ng knowledge at karunungan na galing sa Panginoon. So, si Lord ang magbibigay nun kapag willing ka na matuto, ano po, talagang ipagkakaloob ni Lord, no, lalawak po yung kaalaman natin sa word niya at lalawak po yung karunungan natin sa mga decision making na gagawin natin, ano po. Sa verse 26, ang anak na suwail sa magulang ay anak na masama at walang kahihiyan. So ito nga po, no, yung patuloy na binabanggit dito na maging mabuti tayo sa ama at ina natin, no, sa ating mga magulang, ano po, na nakakahiya naman po sa Panginoon na kung yung pinili niyang maging magulang natin ay pababayaan natin at hindi natin mahalin. Ano po? So mahalin natin sila, pagsilbihan natin sila hanggang sa makakaya natin. Ako dati kahit wala pa po ako, hindi pa ako ganun kalalim sa paniniwala sa Panginoon. Ang lagi ko lang prayer dati, Lord, bigyan mo ko ng kakayahan, no, na matulungan ng aking mga magulang, bigyan mo po ko ng kakayahan na matupad ko kung ano pa yung pangarap na gusto nilang maibigay, na gamitin mo ako para maibigay ko sa kanila in return yung mga pagmamahal na ibinigay nila sa akin. Which is, natutuwa naman po ako talaga na sabi ko kahit pala hindi pa ako ganun kalalim dati sa Panginoon at ngayong believer na ako na mas lumalim po yung pangunawa ko sa Panginoon, mas lalo ko silang minamahal na kahit na maraming mga challenge po na dumating sa amin, alam ko naman na i-share ko na rin po ito sa inyo, no, na kahit na maraming challenge po ang dumating sa amin na mga magulang ko, natutuwa ako at nalulugod sa Lord na yun, nung galing sila sa summer, dito sila dinala ng Panginoon sa akin, ano po. At nung time na pandemic, ano po, talagang halos isang buong taon silang pinatira ng Panginoon sa akin. Inayos po talaga nila kami na no choice kami kundi talagang mag-band, ano po, na ma-share namin yung pagmamahal sa isa't isa. Yung pandemic na yun, sa ibang tao po, yun po ay parang
parang minsan sa kanila ay hindi naging maganda. Pero ako marami po akong living testimony na sa pandemic po talagang pinakita ng Panginoon sa akin kung gaano po siya kabuti, ano po, na talagang sobra niyang binind yung relationship ko sa mga magulang ko. At the same time ngayon, although babalik na ulit sila sa summer sa 22, ano po, nag-stay dito ang papa ko ng halos mula nung nagbalik sila galing summer. At glory to God kasi nakaka-attend din siya ng church service kasi yung mama ko minsan nandun siya sa ate ko, sa panganay namin. Kaya, pero ngayon nandito sila sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung prayer ko dati, kahit papaano, hindi man pa ganun, no, na nabibigay ko fully, no po. Pero nabibigyan niya ako ng provision kapag kailangan ng mga magulang ko, pagka nagkakasakit sila. Kaya hindi po sarili ko ang itinataas ko, kundi ang Panginoon, ano po, itinataas ko sa buhay ko, na tayo ay wag tayo maging suwail sa mga magulang natin, ano po, para ang mga anak natin, kung ano ang pinapakita natin sa mga magulang natin, ganun din po yung gagawin nila sa atin. At the same time, wag tayo maging suwail sa Diyos. Dahil 'di ba, ang Diyos ang ama natin, so tayo po ang kanyang mga anak na talagang sumunod po tayo, ano po. Wag po tayong gumawa ng mga bagay na magiging kahihiyan. Kasi 'di ba, as a believer, no, nakita po natin dito na kapag may maling nagagawa tayo, ano po, nakikita ng mga tao na parang ginajudge tayo na yan eh Diyos ng Diyos, o Panginoon ng Panginoon, pero ang ugali naman ganito, ganyan, di ba? So, wag nating hayaan na maging kahihiyan po tayo sa Panginoon sa pata ng Panginoon, ano po. Na hayaan natin na ang Diyos ang palaging kumilos po sa puso at isip natin, ano po. Sa verse 27, ano po, ang anak na ayaw na makinig sa pangaral, ano po, ay tumalikod sa turo ng kaalaman. So, sabi nga dito, do not lean on your own understanding. Magpaturo po tayo. Kung hindi tayo magpapatuwid, hindi tayo matututo. Huwag natin tanggihan yung wisdom and knowledge na libre na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ano po, wag matigas ang ulo natin. Huwag tayong tumalikod sa katuruan. At yung katuruan na yun, makikita po natin sa banal na salita ng Panginoon. Kaya, yun po, magpatuwid po tayo at matututo tayo sa Kanya. Huwag po nating talikuran kung ano yung yung talikuran yung mga itinuturo ng Panginoon sa atin. Sa verse 28 po, ang saksing sinungaling ay sumisira sa takbo ng katarungan. Ano po, ang bibig na liko ay nagbubunga ng kasamaan. So, andito pa rin po tayo sa verse 28 na pinakita pa rin po dun sa verse 9 na po, na huwag tayong magsaksi na po sa hindi naman karapat-dapat, ano po. Kasi minsan, merong mga ibang tao na sumasaksi sila para lang sa pera, ano po, which is hindi na nagiging maganda kasi minsan yung katarungan doon sa tao na pinagsasaksi mo, 'di ba? Ay nasisira yung buhay niya dahil hindi naman totoo. Pero 'di ba, may mga taong nakakalungkot lang po, dahil may mga taong ganun ang ginagawa, na nasusuhulan ng pera para lang, 'di ba, na sabihin mo yung ganito ganyan para mapahamak si ganito ganyan, bibigyan kita ng pera. Parang ganun yun yung kabayaran. Kaya talagang dito wag po nating hayaan, ano po, at lagi po nating ipanalangin ito sa Panginoon, ano po, na wag po maging liko yung bibig natin, wag maging liko yung mga pananalita natin, ano po. Kasi yun po yung nagbibigay ng kasamaan, ano po, na sa ating mga tao, ano po, yun yung mga yun yung po, yung hindi tayo nagiging honest, ano po, nawawala po yung pagiging matapat natin sa Panginoon. At isipin po natin ng Panginoon, ano po, na palagi sa mga ginagawa natin kung nakakalugod pa sa Kanya. Kaya panalangin po natin, yung mga ganitong tao, kasi alam ko meron pa rin po mga ganitong tao na nasusuhulan para lang po sumaksi sa hindi naman karapat-dapat at nagbubunga doon sa ikapahamak ng ating kapwa. Kaya wag nating hayaan na ang kasamaan ay mamutawi. Hayaan natin ang kabutihan po, ang siyang manguna sa buhay ng bawat isa. So, nasa last verse na po tayo, sa verse 29. May hatol na nakalaan para sa mga mapunuya, at sa mga mangmang ay may hagupit na nakahanda. So, ito nga po, ang sabi ng Panginoon sa atin, same nga dun sa verse 25, na kung ayaw nating matuto at ayaw nating magpaturo, no, mapapahamak po tayo, no po. Andun yung judgments, di ba, sabi nga, ang Panginoon ay ating hukom. So, kung hindi po tayo
no, nakahanda, ano po, doon sa karunungan na ipinagkaloob ng Lord sa atin, ano po, huwag po tayong umasa, no, nabibigyan niya tayo ng wisdom na nagmumula sa Kanya kasi hindi natin tinatanggap. So, yung mga tao, ano po, na nagmamak sa word ng God, hallelujah, ano po, hinahayaan yun nga, di ba yun sa naging topic natin, ano, kapag naging matigas ka, itatago sa iyo ng Panginoon ang katotohanan, ano po, at i-reveal niya lang to sa mga taong open ang mind, ano po, dun sa mga teachable heart. Kaya wag natin hayaan na itago ng Panginoon sa atin yung karunungan. Wag nating hayaan na itago ng Panginoon sa atin, no po, yung mga hidden, no po, na katotohanan na tayo ay na-save, no po, through Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah. Ayan, so maraming salamat po sa Panginoon sa nakita natin dito na ipinagkaloob ng Lord sa verse 11 to 29 kung ano ang sinasabi ng Lord sa atin na ang karunungan ay nagbibigay ng mahabang pasensya po, ano, na para hindi mapansin ang isang pagkakasala, ano po, pag-ibig na hindi nagkukulang, yun kailangan nating i-desire, ano po, unfailing love is what we desire, ano po, na yung wisdom na pinagkakalob ng Panginoon sa atin, it gives us the patience, ano po, to overlook an offense. Opo. So maraming salamat po sa Panginoon na yung several verses dito sa passage, no, na pinakita ng Panginoon sa atin. Ilang beses no nabanggit ang tungkol sa buhay ng pamilya, sa mag-asawa, sa anak, no, na si Solomon po ang nag-alok ng karunungan kung paano tayo magkaroon ng pagkakaisa sa tahanan natin, sa pagmamahalan, ano po, pinakita po ni Haring Solomon sa atin kung paano tayo mamuhay, ano po, kung paano tayo kumilos bilang asawa, paano tayo magsalita bilang asawa at sa mga anak natin, ano po. So, pinakita niya sa atin kung paano tayo magkaroon ng pagmamahalan at pagkakaisa sa ating tahanan na sa maghapon, yun po yung kailangan po nating gawin, ano po, para makaiwas po tayo sa kaguluhan. Yung relasyon sa pagitan ng mag-asawa, ano po, yun po ay um, nakatakda, no, na sa lahat ng mga pangyayari, ano po, yung pagiging makulit natin, minsan yung pagiging nagger natin sa asawa natin, ano po. Tapos minsan yung sitwasyon na nagiging nagger na yung isang asawa sa isang asawa na tamad, 'di ba? So nandoon yung nagiging mainit ang ulo, nagiging tamad sa mainit na. Kumbaga nagiging mainit ang ulo dahil may tamad na asawa, parang ganun, 'di ba? Pero um, hindi naman lahat, pero mostly ano, talagang ipag-pray natin, no, na magtulungan po ang mag-asawa dahil naniniwala po tayo na ang isang mabuting pamilya at masayang pamilya, no po, ay nagmumula sa Panginoon sa pamamagitan po sa instrumento ng mag-asawa po, ano. Kaya wag po nating hayaan, no, na magdulot ng kaguluhan o kapahamakan, no po, sa ating pamilya. Ganun din po, no, yung walang disiplina, yung mga anak natin na nagiging masuway sila sa atin, nakikipagtalo sa mga magulang. Isa po yun sa mga toxic, ano po, na sa isang tahanan. Yun po isa sa mga lumilika ng hindi maganda para sagot-sagutin tayo ng mga anak natin, which is sa umpisa pa lang, kailangan turuan na natin sila ng tama, ano po, ipakilala na natin ang Panginoon sa kanila, at bigyan na natin sila ng responsibility, hindi lang po sa gawaing bahay, kung hindi po responsibility na matuto po, no, na ma-share ang word ng God para po yun po ang ma-share din nila sa kanilang kapwa at alam natin na hindi na tayo mag-worry. Ano po? So makakamit natin yung pagkakaisa kapag pinili po ng bawat miyembro ng pamilya na hindi pansinin yung nakagawi ang ugali natin dati. 'Di ba? Yung hindi magandang ugali na palaging nagsisigawan, na hindi tayo yung kumbaga nagpapataasan ng ihilin, hindi nagpapakumbaba, 'di ba? So ipanatilihin po natin na yung unconditional love sa buhay po ng bawat isa at sa pamilya po natin. So kung paano tayo mag-respond, ano po, sa ibinigay na ito ng Panginoon sa atin. Kasi 'di ba mas marami sa iba nagpo-post sa Facebook, 'di ba? Nakikita mo yung post, masaya, kunwari masaya, pero behind that, ano po, there is no perfect family, ano po. Kaya ang mga hindi pagkakasundo po, minsan nangyayari po yun kapag kayong mga tao ay nagpapatuloy po sa hindi magandang gawa. Kaya ngayon alam na natin yung katotohanan, ano po, kung paano
ipaparanas ng Panginoon sa atin kung paano yung pagkakaisa, pagmamahalan, pareho nating ipadama, hindi lang sa buong pamilya natin sa loob, kundi pati po sa kapwa natin, kasi sa ganitong uri ng pag-ibig po, yung pag-ibig na ipinagkaloob ng Lord sa atin, yun po yung pag-ibig na dapat ibigay natin sa kapwa natin, no? Yung pag-ibig na nagmumula sa Kristo, So, sa bawat tao na katulad na pag-ibig na binigay ng Lord sa atin sa pamamagitan po ng kanyang pananagutan natin sa kanya na pagpapahayag niya sa atin na agad no napatawarin natin yung mga taong naiirita tayo sa mga nangyari araw-araw. So magkaroon tayo ng mapagpakumbaba at mapagpatawad na puso. So yung ganitong klase tinuruan din tayo ng Panginoon na minsan magkaroon talaga tayo ng bonding ng fellowship with our family. Kaya nga, sabi ko minsan kapag Friday, sorry kasi hindi ako nakaka-attend kasi po Monday to Friday wala po ang aking mister. Friday ng gabi siya dumarating. So which is yun yung time na nagkukwentuhan kami kung ano yung nangyari sa buong maghapon. Minsan sa buong week, yun yung time na kukwentuhan, tawag dito, papalagayan ng loob kung ano yung mga nangyari, yung anak namin, ganun. So, yun yung time na minsan talaga, maganda rin po yung magkaroon tayo ng banding na ganun, nagkukwentuhan tayo, na hinahayaan natin din yung mga anak natin, nagkukwento sila sa kung ano nangyayari sa school, para alam po natin kung ano po yung mga dapat at hindi dapat, mabigyan natin sila ng payo. Kaya, piliin po natin na maging mapagmahal at maging mapagpatawad kapag ganun po yung nangyari sa atin talaga makikita natin na there is no place like home, na ang home po, ang totoong home po natin ay ang ating pamilya at ang ating Diyos na buhay na siya yung totoo nating tahanan, na sa kanya tayo babalik kung ano yung pagmamahal, yung wisdom na ipinagkaloob niya sa atin. Mag-rest po tayo sa katotohanan na ang Panginoon po ang siyang nagbigay sa atin ng pagmamahal, ang katotohanan na ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng wisdom. Na maniwala po tayo sa plano ng Panginoon na pinayayaman niya tayo hindi sa mundong ibabaw na to, kundi pinayayaman niya tayo na kung ano man po yung mga complication sa buhay natin, binigyan niya tayo ng wisdom para malaman natin kung ano yung plano at purpose niya sa buhay natin. Kaya yun po yung ibinigay ng Lord sa atin ng wisdom. Yun yung title na binigay ng Lord sa atin ng wisdom in God's plan and purpose sa ating buhay. So sige po, maraming salamat po sa Panginoon at tayo po ay mag-pray. Hallelujah Lord Jesus, hallelujah Lord. Muli po Panginoon, nagpapasalamat po kami sa wisdom Lord God na ipinagkaloob mo po sa bawat isa Panginoon. Maraming salamat Lord God kay Haring Solomon Panginoon na naging instrumento mo upang sa panahong ito Panginoon ay maipaalala sa amin, Panginoon, kung paano kami mag-handle ng pamilya namin, kung paano namin i-handle ang katuruan mo, Panginoon, kung paano namin i-handle yung tunay na purpose at plano mo sa amin, Panginoon. Na kami po, Panginoon, ay maniwala sa iyo at kami, Lord God, at ikaw ang hayaan namin na manguna sa buhay namin, Panginoon, na hindi kami sa sarili lamang namin, Panginoon, maniniwala, Lord God, na ikaw ang siyang patuloy na magiging sentro ng buhay namin, Panginoon. Alam ko ang bawat isa sa amin, Lord God, ay may mga pagsubok na dinadaanan, Panginoon, at ang karunungan na nagmumula sa iyo, hindi kami mag-rush, Panginoon, sa mga things na kailangan namin. Hindi kami magkakaroon ng mga poor choices, Panginoon, dahil ikaw ang nagbibigay ng karunungan sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa wisdom na ito na pinagkaloob mo sa amin sa maghapon na magagamit namin, na patuloy mo kaming palalahanan na maging mahinahon, maging mapagmahal sa kapwa namin, at lahat ng ginagawa namin na ikaw lamang po ang lagi naming mapapurihan at mapasalamatan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng wisdom na pinagkaloob mo sa amin, sa tunay na plano at purpose mo sa buhay namin. All glory be to God, and maraming salamat po, Panginoon. Ibinabalik na namin ang katagumpayan ng gawain ito sa tanging pangalan na matamis ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Glory to God po sa buhay ng bawat isa at maraming salamat po. Sis Bev, thank you so much po.